Sa bleeding. May doktor tayo dito. Bleeding or hemorrhage. Tama ba? Bleeding or hemorrhage, iisa lang yan. Bleeding or hemorrhage. Yung pagdurugo, mga kapatid. So, may dalawa tayong klase ng bleeding. Yung internal and then external. Siyempre yung internal, mga kapatid, sa mga balat. Yung naihiwa tayo, yung gano'n, mga kapatid. Yung internal naman, alam naman natin, siyempre sa loob yan ng ating katawan. So marami mga kapatid ang ginagawa dito ng mga physician. Yung mga symptoms nito, mga kapatid, yung pananakit sa mga sugat, yan, yung mga pagsusuka. Yan. Ang ancient practice, mga kapatid, ng bleeding o yung hemorrhage na tinatawag natin o yung pagbubutas sa ugat at hinahayaan na umagos ang dugo, mga kapatid, ay nagsimula sa mga primitive people o sa mga sinaunang tao, mga kapatid. Tinatawag nila yung bloodletting. Di ba, may napapanood tayo sa video yung tinutusok dito. Tinutusok dito sa noo, tapos may umaagos na dyan, na dugo. O, yung sa mga sinauna, sa ganito naman. Sa China, may nalaman yata nila yun. Pero ngayon, mga kapatid, yung bloodletting, hindi na masyadong pinapractice. Hindi na. Pero yung sa mga sinauna, pinapractice pa yan. Dito, tinutusok nila dito yung ugat. Diba, may maliit silang patusok yan, hindi pupukpukin. Hindi man sasaksakin na gano'n. Hindi naman. Kaya dito or dito lang yan. Pero marami rin, mga kapatid, ang kinukuha na noong 18th century, mga kapatid, naniniwala ang mga physician na ang pag-aalis ng dugo o maraming dugo, mga kapatid, na sanhi ng maraming sakit. So sa pamamagitan ng bloodletting, mga kapatid, ay nagagamot daw ang iba't ibang karamdaman. Yan, kaya pinapractice nila yung mga kapatid eh. Sino yung nasubukan na yan, mga kapatid? Yung bloodletting. Yung subukan mo na sis, mga ilang percent ng dugo ang mawawala kapag meron nun? 450 grams. Dami rin yun, 450 grams. Marami, mga kapatid, yung mga mawawalang dugo sa katawan natin. Ayon sa kanilang paniniwala, ang pagkuha ng dugo ay nagbabalik ng balanse sa katawan ng tao. O yung likido, mga kapatid, kaya nila pinapractice sa ganong gawain. Ang ginagawang ito ay laganap sa ancient Egypt, hanggang sa lumawak, hanggang sa ginaya na rin ng mga Greece, ng mga sa Rome. At originated ito, mga kapatid, sa ancient Egypt noong 3,000 years ago pa. Ang pamamaraan nila, mga kapatid, meron nga silang lancet o yung tinutusok, yung pantusok na maliit, yung sa daliri din. Yun. At ang ginagawa nito, mga kapatid, yung may mga lagnat. Yung may mga lagnat, sakit ng ulo, yung sakit sa pag-iisip. Yan, mga kapatid, sa mga infection, ginagawa din yan. At may napanood ako, mga kapatid, may ginagamit din sila eh, yung ano ba yun? Linta. Sino nakapanood yung mga kapatid? Linta, ginagamit nila. Pagsitsip ng dugo. So marami, mga kapatid, na ginawa ang mga physician, marami ang ginawa ang mga medicine, na kung ano-ano, hindi malalaman natin kung ito'y tugma ba, mga kapatid. At patuloy na ginawa ito, mga kapatid, hanggang 19th century. Pero nung taon din yun, mga kapatid, nung 19th century din, ay bumababa ang pagsasagawa dahil na rin sa mga gamot na kanilang naiimbento. Hindi lang yan, mga kapatid. Sinabi, ayon kay French physician, si Pierre Charles Alexandre Louis, na sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga pasyente ng pneumonia, na ang bloodletting daw ay hindi epektibong gamot at maaari pang makasama. Bakit yan, mga kapatid? Kasi iisa lamang ang iniisip natin kapag ang tao ay mawala o maubusan ng dugo. Yun ay mamamatay. Marami, mga kapatid, kapag naubusan ng dugo, mamamatay. Yan ang unang naiisip natin. Diba? Kaya kapag may sugat tayo,
malakas ang agos ng dugo, tinatalian natin. Tama? Amen. Hindi natin pinapabayaan yan. Kaya sinabi ni physician Pierre Charles, mga kapatid, hindi ito epektibo na ginagawa. Kaya importante ang dugo, mga kapatid. Importante. Sino may dugo dito? Amen. Oh, meron pala lahat. Mamaya subukan natin kung meron talaga meron lahat. Kunti lang man. Isang ano lang, isang balde lang. O lahat may dugo. Amen. So importante ang dugo, mga kapatid, dahil dugo ang nagbibigay ng sustansya at oxygen sa ating cell. Tama, Dok? At nag-aalis ng mga lason sa ating katawan. Kaya pag may mga toxic, mga kapatid, malaking bagay talaga ang dugo. Kaya kung nababawasan tayo ng dugo, ibig sabihin, nababawasan din yung nagsusupply ng oxygen at lumalaban sa ating mga lason, mga kapatid. Kaya nakaraniwang tao ay umigit kumulang na 5 litro ang dugo. Okay. Umigit 1 galon. Tama, Dok? Buti pitok tayo. May 5 galon sa katawan sa katawan ng tao na umiikot na nagsisirculate dyan, mga kapatid. Yung 5 galon na yun, mga kapatid, kapag nabawasan, delikado na ang tao. Amen? At marami din tayong types of blood cells. Alam naman natin. Kaya hanggang sa unti-unti na rin nawala, mga kapatid, yung paggagawa ng bloodletting. Kasi nga, nakikita ng mga physician na hindi ito ligtas ng mga ginagawa sa mga tao. Kaya hindi natin malalaman, mga kapatid, kung ilan ang namatay sa mga ganitong pamamaraan. Pero, si George Washington, mga kapatid, sino po nakakakilala kay George Washington? Oh, President, mga kapatid, ng US. Dati, alam ko, first president ng US. Si George Washington, mga kapatid, ay namatay due to bleeding. At hindi lang yan, mga kapatid. Yung bloodletting ay ginawa nila kay George Washington ng 4 na beses. Hindi lang yun. 4 na beses sa 8 oras. So, 40% mga kapatid ng dugo ang nawala kay George Washington. Kaya namatay siya, mga kapatid. Imagine, mga kapatid, gawin sa iyo ng 4 na beses yun sa 8 oras. Hindi ka kaya manghina niyan? Diba? 5 galon. Palagay na natin, 2 galon ang nawala sa kanya. Importante rin yan. Tama? Kaya mga kapatid, sa katunayan, kabaligtaran ng ginagawa nila. Sa Bible, iba. Hindi ganyan, mga kapatid. Tama? Sa tingin nila, mga kapatid, mapapagaling ang pasyente sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo o ng maraming dugo. Pero ang katunayan ay mas maliligtas ang buhay ng tao sa pagsasalin ng dugo. Tama, mga kapatid? Amen. Mas maraming buhay sana, mga kapatid, ang nailigtas kung binasa naman ng mga physician dati ang Bible o ng mga doktor, mga kapatid, ang Bible at naniwala sila sa Biblia. Ano ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid? Pakibasa po sa Leviticus 17:11. The blood, Leviticus 17:11 very clearly states that the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls. Praise the Lord. Salamat po, Sister Maria. Ano sinasabi niya, mga kapatid? For the life. Ano pa, mga kapatid? For the life of the flesh is in the blood. Mga kapatid. So sa verse na ito, mga kapatid, sinasabi ng Diyos na ang dugo ay kumakatawan sa buhay ng tao. Kaya nung nalaman ito ng mga physician, mga kapatid, sinasabi, tama ang Biblia. Tama ang sinasabi ng Biblia. Amen? Kaya yung mga ginagawa nila dati, mga kapatid, ay hindi ganoon ang nangyari. At hindi yun ang nais ng Biblia. Sa halip na bawasan, dagdagan, binabawasan nila, mga kapatid.
Pero may pailan-ilan pa rin naman na ginagawa ang ganyang klaseng practice. May pailan-ilan mga kapatid, pero hindi ito ligtas. Kaya kung tayo po ay magpapabawas ng dugo, ingat pa rin tayo mga kapatid. Okay lang sana yung dito, wag lang sa leeg. Amen? So, kaya nasabi ng medicine, mga kapatid, na sinasabi ang Biblia ay tama talaga. Accurate talaga pagdating sa medicine. So, Diyos ang lumikha sa tao, kaya alam din ng Diyos kung tama, sobra o kulang ang dugo ng tao. Amen. Amen? Kaya bago tayo mga kapatid, sinasabi ng medicine, tama talaga ang Biblia eh. Amen. Kaya tayo, maaaring napunta rin naman tayo sa mga doktor, mga kapatid, pero inaalaw din naman ng Diyos. Para masabi natin, minsan, pasensya kung magamit namin ng sarili namin mga kapatid. Nung bago po si Sis Jen ay maoperahan mga kapatid, bago yun, may 2 weeks yata ang nakakaraan. Palagi nang sumasakit ang tiyan niya. Ang nakalatan namin, ano ba yun, dyspepsia? Dyspepsia mga kapatid. Kasi mahirapan siya matunawan. Hindi siya natutunawan agad-agad. So ilang gabing ganun mga kapatid, hindi siya nakakatulog. So hanggang sa tinry namin magpa-check up dito sa May Center, hindi naman naalaw. Kasi may bilang lang. Pero lagi nang pinagpe-pray naman namin. Pe-pray naman kami kahit paano. Yung pinagpe-pray namin, sabi namin, Panginoon, ano kaya ito? Wala to, wala. Kasi, siyempre, pag nag-pray ka, nandun yung pananampalataya. Ano to? Okay na to. Pero, siyempre, mapapaisip ka din, ano kaya to? Bakit parang hindi nawawala? So, hanggang uwi siya ng Baguio, mga kapatid. Malapit lang naman, mga kapatid, ang kanyang hospital doon. Hanggang na siya mga kapatid, nakita mga kapatid na yung kanyang ano ba yun? Gallbladder. Ayun, gallbladder. Halos namamaga na pala. Kasi ang laki talaga nung nakita mga kapatid. Mas malaki pa sa 20 coins. At kahit yung mga doktor na bigla, halos mahimatay doon sa nakita. Sabi ko, buti hindi nahimatay yung mga doktor kasi kung nahimatay yun, baka maghapon nakabukas yung kanyang tiyan. So, nung binuksan talaga mga kapatid, ang laki talaga. Ibig sabihin mga kapatid, nandun yung ating pananampalataya, nandun yung gusto natin ng Panginoon ni pagalingin tayo. Pero ginagamit din ng Diyos ang mga doktor para mapatunayan na tama ang Panginoon sa kanyang mga binibigay sa atin. Minsan hindi tayo naniniwala sa Panginoon na okay na yan, pero dahil sa nararamdaman natin, hindi okay sa atin eh. Kaya tayo nagpapacheck up para masigurado tayo. Amen? Pero wala din naman problema sa pagpacheck up mga kapatid. Pero unahin natin ang Diyos, kaya kasi acknowledge Him. Amen? Kaya sinasabi talaga ng mga medicine, tama talaga ang Biblia. Accurate talaga ang Biblia, mga kapatid. Kaya bago tayo maganda, Biblia muna, mga kapatid. Kaya kung nakakapagbasa tayo ng Biblia, maganda. Amen? Amen. Palakpakan natin, Panginoon, mga kapatid. Page 19 tayo, mga kapatid. History. Yan. Sino gusto ng history? Medyo maganda tong history mga kapatid. Dahil habang binabasa ko ito mga kapatid, talagang natutunaw ang aking utak. Sabi ko, ganito pala kahirap ang mag-aral ng history. Kaya pinaka gusto ko talagang subject is bacon. Sa akin bacon. Matulog, yun, maganda, matulog, bago yun ah. Matulog, and then bacon. Doon lang kasi hindi makakapag-isip. History. History! Ang history records mga kapatid, na nagmula pa bago ang panahon ng Panginoong Hesus, ay nagpapatunay sa katotohanan na ang Biblia ay totoo. Humilig mga kapatid. Amen. So ang kasaysayan na gawa ng tao na higit sa isang henerasyon, mga kapatid,
kapatid, ay hindi natin masasabing accurate. Hindi natin masasabi na yan yung tama talaga. Pero hindi gano'n sa Bible, mga kapatid. Sa kabila ng mga records, mga kapatid, thousands of years na ang nakalipas at hundreds of cities na ang binanggit sa Biblia na natagpuan at pinapatunayan ng mga geographer at explorer. Yan. Sino nakapunta ng Jerusalem? Ayun. Next week, sama-sama tayo. I-claim natin yan. Next week. Yan. Nawala tuloy ako. Nasa Jerusalem na ako. Yan. Kaya ang Bible, mga kapatid, is the most reliable history of all ages. O kumbaga, maaasahan talaga natin ang Biblia eh. Kaya kung gusto natin ng history, basa tayo ng Biblia. Gusto natin naman, basa tayo ng Biblia. O, kahit ano mga kapatid, lahat ng subject na dito. Kaya nga sa pag-aaral natin, ang Biblia ay parang library. O higit pa sa library. Amen. Amen? Kaya kung gusto din natin makakita ng mga mapapangasawa, natin sa Bible. Oo, sa Bible din yan. Balik tayo sa history. Yan. Kaya kasi sabi, Bible is accurate in all details. Yan. Isa sa mga ginagamit ng mga kritiko, mga kapatid, o bumabatikos ng Bible, hanggang ngayon, ang mga nakasulat na creation o yung paglikha. At ang sinasabi na ito, o yung mga baha, mga kapatid, creation at tambahan na sinasabi nila na ito yung mga katahang isip lamang o mga gawa-gawa lamang, mga kapatid. Kaya marami ang hindi naniniwala sa kanila. Gayunpaman, mga kapatid, ang mga nangyayari sa Biblia ay nagbibigay ng katibayan sa mga kritiko na ang nangyayaring baha o yung nangyaring baha sa Genesis ay hindi lang basta nakasulat, kundi ito'y pinapatunayan na hindi lamang ng maraming tao, pati na rin ng maraming bansa. Kaya makalipas ang ilang dekada, mga kapatid, natagpuan ng mga historians ng flood traditions na tulad ng kwento sa Biblia sa kasaysayan ng bawat sibilisasyon sa mundo. Kumbaga, yung mga sinaunang tao ay pasa-pasa na lang yan na kanilang mga kwento. Hanggang ngayon, may mga ilan pa rin mga sa ibang bansa, mga kapatid, na ipinapasa yung kwento ng nangyari tungkol sa baha. Kaya kung talagang nangyari ang pagbaha, mga kapatid, lagi na umuhulog ko. Yan. Kaya kung nangyari talagang baha, mga kapatid, ay mag-iiwan talaga ito na mga hindi naman chismis, yung mga kapatid. Sabi chismis, totoo daw ang baha. O sabi sa chismis, totoo daw ang creation. Hindi chismis yan, mga kapatid. Sino naniniwala chismis yan? O wala. Praise the Lord. Yan. Kahit pumunta tayo sa ancient Babylon, China, Greenland, Mexico, Egypt, or America, mga kapatid, kahit saan ay matatagpuan ang bakas ng matinding pagbaha. At itatapik natin yan, mga kapatid. Yung ancient Babylon na yan, na China na yan, Greenland, Mexico, at Egypt. Titingnan natin, mga kapatid. Kasi sinasabi nila na ang nangyari sa kanila nung kasaysayan ng pagbaha ay same thing nang nangyari doon sa pagbaha sa Genesis. Amen? Sino dito may katibayan ng pagbaha ay totoo? Baka may nakuha kayong kahoy nung ark ni Noah. Baka may kahoy kayo dyan sa mga bahay-bahay. Wala man. Ancient Babylon, mga kapatid. Sa Ancient Babylon, same story ni Noah ang nangyari. Sinasabi ng mga kapatid na maraming kwento about great flood ang nangyari sa Ancient Babylon. So, si Atrahasis, mga kapatid, ito kaya sinasabi ko na mahirap ang history. Kasi sa mga pangalan, yan. Si Atrahasis, Gilgamesh, and Sumerian flood story, mga kapatid, ito'y kilala sa kanila. So si Atrahasis ay pinalaan ng Diyos, o tulad ni Noah, mga kapatid, kung sinasabi, si Atrahasis daw ay pinalaan ng Diyos na si Enki. So si Enki yung Diyos nila, mga kapatid. So sinabi ng Diyos nila na si Enki, pinalaan si Atrahasis tungkol sa baha at inutusang gumawa ng arka. Same story, mga kapatid. Diba si Noah, sinabi ng Diyos na gumawa din ng arka? Ganito din, mga kapatid, si Atrahasis.
Si Atrahasis ay nagkarga din ng 2 sa bawat hayop at nakaligtas sa baha. Ganon din ang nangyari kay Noah. Nagsakay siya ng bawat ilan? Pares. May sinasabi dito, meron bang buhaya? Meron bang buhaya doon? Sabi nila lahat eh, di ba? O, lahat. Parang hindi na na Yung isda, hindi na yung sinakay, nakatulog. yung isda. Hindi na siguro sinakawak ko nila rin. Mahal kasi wala namang aquarium pa nun, di ba? Pero lahat kasi sinabi mga kapatid, lahat po yan. Sabi. Sinabi di ba yung bumaga, lumilip na? Lahat po yan mga kapatid sinasabi. So, sige. Pagkatapos ng baha, nagtayo din si Atrahasis ng altar sa isang Diyos ng tubig. Yung marami silang paniniwala eh, sa mga ancient Babylon. So, si Gilgamesh, mga kapatid, so, Gilgamesh naman. Si Gilgamesh at si Napistim ay nakilala ng hari ng Uruk dahil nakaligtas din sila sa baha. Same story din mga kapatid, tulad ng kay Noah. So, binalaan si Napistim na plano ng Diyos na sisirain niya ang lahat ng sakatauhan at sinabing gumawa ng barko. Ganon din na sinabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng barko. Ito, ginawa lang din na sila ng sariling barko mga kapatid. Kaya masasabi natin na totoo talaga nangyari ang baha. Kasi ginagawa-gawa nila yung kwento mga kapatid. Kaya ginagaya nila. Sa Sumerian flood, mga kapatid, the Sumerian flood story ay nakilala din bilang Eridogenesis. Eridogenesis. Ang kwentong ito ay pininiwala nangyari noong 2300 BCE. 2300 BCE. So ang kwento ng Babylon, mga kapatid, o Babylonian, ay tungkol sa baha na maaaring naipasa sa pamamagitan ng mga oral tradition sa napakahabang panahon. Kumbaga, pasa-pasa na yan, lahi by lahi. Kumbaga, yung nanay ko, pinasa sa akin at ipapasa ko sa magiging hanggang sa dumami mga kapatid na sinasabi at papatotoo na ang baha ay talagang nangyari. Maaaring ngayon, mga kapatid, hindi na lang natin nasasabi na may nagkukwento sa atin, pero because of the Bible, mga kapatid, mapapaniwalaan talaga natin na ito'y nangyari at totoo. Kasi pinapatunayan din ng maraming bansa. Dahil may mga history sila na same ang nangyari doon sa Great Flood ang nangyari. Amen? Amen. Marami pa yan mga kapatid. China! Sino gusto mo? China. Tayo. China mo. Dagat, no? Ang malaking baha ng good news sa ancient China ay katulad ng kwento sa Biblia. Same thing din mga kapatid. Tungkol sa Ark of Noah. Ganun din mga gunyumit. Tatawag nila gunyumit, mga katang-isip daw. Parehong sinabi na ang baha ay mapangwasak na sumira ng maraming buhay. Pero marami kasi kwento tungkol nangyari dito mga kapatid. Ang baha ay naging sanhiti ng kasamaan ng tao. Diba nung binaha ang buong mundo dahil din sa mga kapatid kasalanan, kasamaan ng tao, kaya ginula mga kapatid, binaha. So sa China ganun din mga kapatid, tumagal ang baha ng 2 generation. So sinasabi na napakalawak ng baha na umabot ng araw. Ito matinding baha talaga ito. Kasi sinasabi ng ancient China na ang nangyaring baha sa kanila ay umabot sa araw. Ano, pakatindi nun. Umabot sa araw yung baha nila. Nakakatakot na baha yun. Sabi ko, umabot sa araw at natakpan ang mga bundok. Natural, matatakpan talaga ang bundok dyan. Hanggang araw ba naman ang baha? Baka pati mga Mars, binaharin doon eh. Nakakatuwa din mag-aral mga kapatid. Amen? Kaya maganda talaga ang vacant.
So sinasabi nangyari ito noong 3rd millennium mga kapatid BCE o mga 2300 to 2200 BCE. At noong 1920 BCE ay isang pagbaha muli ang nangyari sa GC George sa Yellow River. China pa rin po yan. Na may ahambing sa baha sa mundo sa nakalipas na 10,000 years. Ang tatagal niyan mga kapatid, 10,000 years. O, sino nang buhay niyan? Wala pa. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung mga nangyari dito sa China, sa ancient Babylon, eh masasabi natin, parehas lang talaga sa nangyari sa sinasabi ng Biblia. Hindi na lalayo. Kasi nga, dahil ibang bansa sila, ginawa nila na ng sarili nilang kwento. Di ba? Sariling ano lang ba? Mga gawa-gawa nila mga kapatid. Pero yun ay nagpapatunay na yun ang great plan na nangyari sa Genesis. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon natin. Greenland. Napakagandang bansa. Greenland. Puro green dito. Walang yellow, walang red. Green lang. Sa ancient Greenland, mga kapatid, ang kwento ng Great Flood ay madalas na nakasentro sa isang makapangyarihang o mapaghiganti na espiritu na tinatawag nilang Kualo-Palik. Sabihin nyo, Kualo-Palik. Kualo-Palik. Praise the Lord. Kayo lang yung hindi nabulol. Ako nabulol nung una eh. Kualo-Palik. Yan. Ang Kualo-Palik, mga kapatid, na tinatawag nila ay isang nilalang na naninirahan sa nagyeyelong tubig na nagpapakawala ng mapangwasak na baha sa lupa kapag nagalit sa paglabag ng tao. Ibig sabihin, kapag ang tao ay nakakagawa ng paglabag sa kanya, eh nagpapadala siya ng baha. Binabaha niya mga kapatid, malalaman natin. Ito ay may kakayang manipulahin ang panahon at pagtaas ng tubig. Ang baha ay tinuturing na isang banal na kaparusahan. Dahil nga sinasabi mga kapatid na dahil sa kanilang mga kasalanan din. Same thing din sa kwento ni Noah nung sa ancient Greenland ang nangyari. Sa mga nakaligtas ay kailangan na muling magtatag ng kumbaga pakikipagkasundo sa kalikasan para payapain ang kanilang Diyos na si Kualo-Palik. Same thing mga kapatid. Kualo-Palik ang tinatawag nilang Diyos na nagpadala ng baha. Sa Bible, Diyos mismo ang nagpadala ng baha. Sa kanila, ang Diyos nila si Kualo-Palik. Sino ba si Kualo-Palik? Ano bang itsura nito? Ito mga kapatid. Si Kualo-Palik mga kapatid ay sinasabi nila o inilalarawan nila na isang napakapangit. Napakapangit. May gender ito eh. Ayoko na lang sabihin. Napakapangit na nakatira sa dagat. Minsan sinasabi nila, nagaan yung dolphin daw o sea lion. Ganun mga kapatid ang mga kwento nila sa ancient Greenland. So, kaya kung mapapansin natin ito, talagang habig na habig talaga sa Great Flood dito eh. Tama? Marami pa ito mga kapatid. Ancient Mexico. Mexico. Ang kwento naman mga kapatid sa Mexico ay katulad sa Biblia din ni Noah. O ay matatagpuan din naman sa Aztec mythology. So Aztec mga kapatid. Kung saan ang isang lalaki na si Coxcox. Yan. Sino yan? Si Coxcox. 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 Yan mga. Si Coxcox mga kapatid at kanyang asawa ay pinalaan ng mga Diyos. O ang dami na ng Diyos. Ng mga Diyos ng isang paparating na baha. Binalaan din mga kapatid. At maliligtas lamang sila sa pamamagitan ng isang bangka. O yung tinatawag na hollowed out na puno. Yung puno na walang laman sa gitna. Yun. At muli silang maninirahan din sa lupa. Same thing din kay Noah mga kapatid ang nangyari sa ancient Mexico. Binalaan din ng Diyos. Naligtas sila sa bangka, si Noah, sa ark mga kapatid. Ang kwentong ito mga kapatid ay sinasabi kapansin-pansin sa pagkakatulad ng kwento ni Noah.
Ganon din ang idea na maligtas ang kanyang asawa upang mabuhay at muling manirahan sa mundo. At may version din, mga kapatid, na pagkatapos daw ng baha, ay pinarusahan si Cox. Kakatuwang pangalan Cox. At ang kanyang asawa dahil sa pagsuway sa mga alituntunin ng Diyos. So ano nangyari kay Cox? At sa kanyang asawa, mga kapatid? Sinasabi nila, ginawa daw silang aso. Ginawa daw silang aso dahil sa pagsuway nila sa Diyos. Buti ang Diyos natin hindi ganito. Nagkasala ka, gagawin kitang aso. Tumahol-tahol ka muna dyan. Kaya pasalamat tayo, ang Diyos natin mabait pa rin. Amen. Right. Pasalamat tayo, ang Diyos di nagbabago. Amen. Paano ka ang Diyos natin ni Moody? Diba? Pasalamat talaga tayo, mga kapatid, na ang Diyos natin hindi tulad ng isip ng isang tao. Amen. Kaya nalalaman talaga natin na ang Diyos ay banal talaga eh. Amen. Amen? Ano talaga ang Diyos natin, mga kapatid? Ancient Egypt. Egypt naman tayo, mga kapatid. Sa Ancient Egypt, mga kapatid, ay si Ogdod naman. Ogdod. Si Ogdod ay grupo ng 8 Diyos. O, dumami na. Sabi ko sa inyo, dadami yan eh. Si Ogdod, mga kapatid, grupo ng 8 Diyos at Diyosa na maaaring konektado sa Biblikal daw na kwento na ni Noah at ng baha. Yan siya sabi. Ang Ogdod ay binubuo ng 4 na pares ng Diyos. Kumbaga, 4 sila para magkakasawa ba. Yan. The chief member ay si Ogdod. Yan, sila ang leader. Si Ogdod, ang pangalan niya ay si Nu. Yan, Nu. Yan ang pangalan niya, Nu. Hindi No, Nu. Na phonetically katulad ng biblical na sinumamangad. Ang konsepto ng Noah's flood, mga kapatid, ay maaaring makita sa Hermopolitan Ogdod, isang mythical Egyptian cosmology. Ibig sabihin, nakasulat dito sa libro nila, mga kapatid. So, ang kwento ng Ogdod ay isa sa mga ilang kwento ng paglikha sa Egypt na pinakamalapit na tumutugma na nakasulat sa Biblia patungkol sa baha. So, sinasabi ng Biblia na ang anak ni Noah na si Ham at ang apo na si Misraim ay nanirahan sa Egypt, na dinala sa kanila ang alaala ni Noah at ng pagbaha. So sinasabi, mga kapatid, na yung anak ni Noah na si Ham ay nanirahan daw sa Egypt. At dahil sa kwento ng pagbaha, kinuwento doon ni Ham yung nangyaring pagbaha. Yung kwento na yon, nagpasa-pasa yon. Kaya talagang alam nila na ang baha ay totoong nangyari. Hindi kwento-kwento lamang. Amen? Last, mga kapatid. Isig pa tayo? Amen. Palakpakan natin Panginoon, mga kapatid. Amerika. Last na to, Amerika. Maraming mga tribo sa Amerika, mga kapatid, ay may mga kwento tungkol sa isang malaking baha na katulad talaga ng Noah's Ark sa Amerika. Sa North America, mga kapatid, si Hualipay tribe. Hualipay. Ang Hualipay, mga kapatid, Hualipay tribe. Yan. Mga sinaunang tribo ito, mga kapatid. Siya sabi, ang mga ukit sa bato sa Spirit Mountain sa Arizona ay nagpapakita ng baha na pumawi sa lahat ng tao maliban sa isang matandang lalaki. Yun. May nakaukit daw sa bato, mga kapatid, na sinasabi, o nakaukit doon sa Spirit Mountain sa Arizona, sa Amerika, ay minakikita sila doon, mga kapatid, na ukit na tungkol sa baha. At sinasabi nila, mga kapatid, na nakaligtas ang isang matandang lalaki. So, ibig sabihin, si Noah ang pinapatungkol dito, mga kapatid. Ganon din sa Habasupay, Amerika pa rin po ito, mga kapatid. Isang batang babae ang nakaligtas sa baha dahil sa isang buwang na puno
Same thing story pa rin mga kapatid. Sa Arawax, ang leader na si Maririwana at kanyang pamilya ang nakaligtas dahil sa isang bangka. Anong papansin natin mga kapatid sa lahat ng kwentong ito? Sa lahat ng kwentong ito mga kapatid, sa mga ancient na ito, lahat sinasabi ay puro great flood. Puro pagbaha. Lahat sila nakaranas ng matinding pagbaha. Lahat sila nakaranas mga kapatid. Iba-iba man ang kwento nila pero sinasabi at pinapatunayan na ito ay katulad na nangyari sa Genesis flood. Ibig sabihin mga kapatid, maraming bansa pa rin na nagpapatunay na ang flood o ang pagbaha ay totoo. Hindi na maraming tao, kundi bansa din ang nagpapatunay. Amen? Pero mga kapatid, gaya ng inaasahan natin, lahat ay lumilipas. Tama? Kung marami nababago sa paglipas ng panahon, maraming kultura ang nababago, may mga advanced technology na, kaya ang mga bakas ng katotohanan sa mga nangyari sa Biblia ay paunti-unting natatabunan. Kumbaga nawawala na yan, nawawala. Pero mga kapatid, ganun pa man, kapag inalis natin ang lahat ng mga pagbabago, ang katotohanan ng malaking baha na nangyari ay hindi maitatago. Instead yung pagbaha mga kapatid ay nariyan pa rin. And pasensya na kung magagamit namin ang sarili uli namin mga kapatid. Doon sa UAE mga kapatid, doon sa LA, may pinupuntahan kami doon bundok. Ay yung bundok na yung mga kapatid, napakataas talaga. Mataas talaga siyang bundok at ang tawag sa kanya is Jebel Hafid. Jebel Hafid, pwede nyo i-search yan mga kapatid. Mataas talaga siyang bundok. Wala siya masyadong puno. Wala talagang puno. Maliban na lang kung tataniman nila. Yung rock formation doon mga kapatid, sa Jebel Hafid, makikita mo talaga na parang dinaanan ng malaking baha. As in, iba talaga yung rock formation nila parang pagano siya Di ba mostly ang mga bundok paganyan. Yung mga kapatid paganyan. Parang pa-islam siya na ganyan. Kasi parang dinaanan talaga siya ng baha mga kapatid. As in, tapos yung bundok na yun, parang may mga butas-butas na. Ano yun, parang yung bato, yung adobe na bato, pagka binabad mo sa tubig, parang nagkakabutas-butas. O yung parang mga shell sa dagat. Di ba may bato sa dagat na parang butas-butas? Meron doon mga kapatid. Yung mga bato doon, parang butas-butas talaga na parang yung nababad sa tubig. Kaya pag nakikita mo yung mga ganung bagay mga kapatid, masasabi mo talaga na totoo talaga ang baha. Kasi napakahirap ulitin ng mga kapatid na pag ganyan, pa-island yung bundok. Meron din daw mga kapatid na isa pa na pinupuntahan din namin. Ganun din mga kapatid, yung formation ng bato. Kaya kung makikita talaga natin mga kapatid, kahit tayo mapapatunayan talaga natin na ang baha ay totoong nangyari. Brother Rod, bahala naman ang sinabi mo. Sabi niya may creation pa. Tapin natin ang creation. Wala akong naisulat sa creation pero tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, huwag kang maiya. Nakakasawa yan, pero huwag kang maiya. Yan. Nakita mo na? Yang ganyang kaganda at kagwapo, hindi ba yan likha ng Diyos? Amen. Kagwa-gwapo niyan, kaganda-ganda niyan, hindi yan likha ng Diyos? Ano pa bang pruweba gusto mo pa? Kaya sa katabi mo pa lang, enough na yan para masabi na may creation talaga ang Diyos. At ang creation mga kapatid, during LTC, nung naituro sa amin sa LTC, pag sinabi natin creation, from nothing into something. Yan ang creation. From nothing into something. Ibig sabihin, mula sa wala, lumikha ang Diyos. At yun ang nangyayari at nangyari sa nakikita natin. Creation from nothing into something. Ang made naman, mga kapatid, iba din. From something into another something. Yun ang made. So, ibig sabihin, eto, yung lamesa. Nasira ang lamesa. Tapos, ginawa nating upuan.
Yun ang made, mga kapatid, from something into another something. Kaya ang creation, iba mga kapatid. Kaya dyan sa katabi mo palang creation na yan ng Panginoon. Amen. Napakagwapo at napakaganda. Creation of God. Wala naman nalikha ang Diyos na pangit. Naniniwala kayo? Parang naniniwala nga. Ay, bakit may gayon? Ay, naniniwala kayo, may likha ang Diyos na pangit. Hindi gayon ng Diyos. Sabi nga sa isang joke, mga kapatid. Patapos na po tayo, mga kapatid. Sabi sa isang joke, walang ginawa ang Diyos na pangit, maliban sa iyo. Sabi ka lang. Sabi nila, di ba? Sa unggoy daw nangyari. Kaganda naman unggoy yan. Kagwapo naman unggoy yan. Papayag ka galing sa unggoy. Hindi natin pinag-uusapan dito ang pamilya nila. Pamilya natin, pamilya tayo ng Diyos dito. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Ang lahat ng baha ay nagpapakita ng maraming pagkawasak. Amen? Kaya nga kahit maliit na baha lang yan, mga kapatid, nakakawasak yan. Paano ba kaya yung malakihang pagbaha na nangyari sa Genesis? So sa lahat ng mga traditions, ang bangka ay yung paraan na ibinibigay ng Panginoon o ng Diyos para makaligtas. At sa halos lahat, mga kapatid, ang kasamaan ng tao ay siya naging dahilan ng pagbaha. Kaya, saan yung sa bansa yung Mexico ba yun? Yung malaking demonyo na ginagalat niya yung... Brazil ba? Inilipat na. Brazil. Pagkatapos nilang ginawa yun, ano nangyari sa kanila? Di ba binaha? Amen. Grabing pagbaha sa kanila. Tayo dito, babahain din tayo dito ng pagpapala. Amen. Amen. Iba ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Kung ang baha ay gawa-gawa lamang, mga kapatid, paano natin sasagutin ang kwento na nagmula sa iba't ibang sibilisasyon at bansa sa mundo? So ang lahat ng mga salaysay ay dapat magmula sa isang pinagmulan. Kaya lahat ng country, mga kapatid, lahat ng bansa, sinasabi nila na may pagbahang nangyari sa kanila. Pero yung mga kapatid, ang katunayan ay iisa lamang ang nangyari at pinagmulan. Ang Great Flood na nangyari sa Genesis. Kaya sinasabi din, mga kapatid, ng history na tama ang Bible. Lahat ng bansa, mga kapatid, na sinasabing pagbaha sa kanila is accurate pa rin ang nangyari sa Bible. Kaya isa ito, mga kapatid, sa masasabi natin outside the Bible para patunayan natin na totoo ang Bible. Amen? Amen. Naniniwala lahat sa Bible, mga kapatid? Amen. Praise the Lord, mga kapatid. At dyan po tayo magtatapos. Next Sunday na po yung iba. Lahat po tayo ng mga kapatid ay magsitayo. Palakpakan natin Panginoon, mga kapatid. Magkakaroon po tayo, mga kapatid, ng offering. Nangyari ko po ang mga musician, mga kapatid. Maganda kantahin natin yung halina't sama-sama. Ayan, habang bibigay at kantahin natin yung halina't sama-sama.